So kahapon po mga kababayan ay sumambulat po sa publiko at nag-viral po sa social media ang sinasabing di umano'y video ni Paulo Duterte na nakikitang nananakit sa isang bar na nakuhanan po ng CCTV. Hindi ko po pwedeng i-play dito ang video dahil nagpapakita po ng violence kaya hindi ko po pwedeng i-play. Maaari po tayong magkaroon ng red flag or violation kung i-play ko po dito. Pero pwede ko pong ipakita sa inyo ang mga screenshots mga kababayan. So sa video ngayon, makikita di umano si Paulo Duterte ay nananakit at nag-aamba po ng may hawak pong patalim at inaamba po ito doon sa lalaking nakasombrelo. Yan, yung malaking mama na nakasombrelo. At makikita na ilang beses siyang hinedbat ng sinasabing si Congressman Paulo Duterte. Bukod doon, yung naging pahayag or sworn affidavit nung sinasabing biktima ay marami pa siyang kinuwento na nangyari diyan dahil ang video na ito ay maiksi lamang. Yan yung nakuhanan ng CCTV. So makikita diyan na merong kasamang mga lalaki si Paulo Duterte. In my opinion ay mga bodyguard niya, at nakikita na nanonood lamang sila at wala po silang ginagawa. And then makikita din dyan sa video na yan, kung napanood, I'm sure at this point of time napanood nyo na po yung video na yan, yung mga lalaking nakaupo sa counter ay pinaalis po ng mga kasamang lalaki ni Paulo Duterte. So sa madaling salita ngayon, sinasabi ng publiko ng mga tao na meron pong ginawang pananakit na nakita po sa video yan si Congressman Paulo Duterte mga kababayan. Kasunod po ng viral video na yan ay ang pagsasampa sa kanya ng kaso. Ito mga kababayan, kung hindi nyo pa nakita itong balitang ito, physical injuries, grave threats, complaint filed versus Pulong Duterte. Yan po ay kahapon May 2, 2025. Nung sumambulat po ang balitang yan at nag-viral ang video na yan ni Congressman Paulo Duterte, umani po yan ng iba't ibang reaksyon. Pero gusto ko pong ibahagi sa inyo ang reaksyon na ito ng kanyang pinsan mismo na si Noel Duterte. Ang sabi po ni Noel Duterte dito, instilling fear and intimidation are their primary methods of ruling since the 1980s. Good luck to that person who filed a case and a massive thank you to the one who provided the video evidence. I hope they stay safe, as killing is another favorite method of ensuring their power goes unchallenged. Someone spread the CCTV on TikTok, please, and make it go viral. So, yan po ang naging reaksyon ng kanilang pinsan na si Noel Duterte na gusto pang ipa-viral yung video para mas maraming makakita ng mga Pilipino or publiko. And siguro naman po nakita nyo na yan at this point of time naniniwala ko na viral na yan. Last time I check, wala pa pong inilalabas na statement si Congressman Pulong Duterte. Ang akin lamang pong reaction dyan, kapag napatunayan, although kitang-kita naman sa CCTV, pero kailangan pa rin po na manggaling mismo sa otoridad na sila ang magsabi na yan nga po ay si Congressman Pulong Duterte. Dahil, alam nyo na, kailangan po hindi tayo magkamali dahil baka masampahan po tayo ng kasong libel, So, yan nga pong video na yan ay sinasabi na si Congressman Paulo Duterte at yung tao at yung mismong nag-sampa ng kaso sa kanya ay sinasabing si Congressman Paulo Duterte yan, So, if that's the case, mga kababayan, I'm sure kung ano yung nararamdaman ko, nararamdaman nyo rin, Nakakatakot po sila, mga kababayan, ang mga Duterte. Dahil yan po isang incident, or pagkakataon, event na nakuhanan ng CCTV. Ang susunod na tanong, ilang ganyang pangyayari pa ang nangyari na hindi nakuhanan ng CCTV? Masasabi mo tuloy sa sarili mo or mapapaisip ka na maaaring totoo ang mga kinuwento nila Mato Bato at nila Las Cañas patungkol po kay Paulo Duterte. Considering na sila ay naging dating bodyguard ni Paulo Duterte, kung hindi ako nagkakamali, at yung mga kinuwento nila patungkol sa mga ginawa ni Paulo Duterte, mga pinag-utos sa kanila ni Paulo Duterte, mapapaisip ka po talaga na malaki ang posibilidad na totoo ang mga isinawalat nila Las Cañas at nila Mato Bato, considering na may mga ganyang video. At again, yan po ay isang video lamang na nakuhanan ng CCTV. Ang susunod na tanong, may mga ganyan din bang pangyayari na ginawa si Congressman Paulo Duterte na hindi nakuhanan ng video? At bakit ganyan ang kanyang mga security guard or bodyguard? Bakit hindi inaawat, Bakit hindi siya pinipigilan sa ganyang ginagawa? Alam nyo kasi mga kababayan,
may kasalanan man or wala yung lalaking nakasombrelo, hindi po yan ang tamang paraan para panagutin yung lalaki kung meron siyang ginawang kasalanan. Considering naman babatas po si Congressman Paulo Duterte, dapat alam po niya kung ano sinasabi ng batas, kung ano yung legal na dapat gawin at kung ano yung illegal na hindi dapat ginagawa. Ang nakakalungkot, yung mga bodyguard po niya, tila pinapanood siya at tila tinotolerate po siya sa kanyang ginagawa. Again, kung yan man kung lalaking yan na sinasabing binugbog daw ni Congressman Paulo Duterte ay may ginawang mali, hindi po yan ang tamang paraan para panagutin siya. Dapat siyang sampahan ng kaso at ikulong, arestuhin. At kung yung mga nanonood sa kanya ay mga bodyguard niya na provided po ng AFP or ng PNP, ng ating gobyerno, tayo pong mga Pilipino ang nagpapasahod sa kanila. At masakit pong malaman or isipin na bakit tinotolerate nyo yung maling ginagawa, no? Kung yan naman po ay si Congressman Paulo Duterte. Bakit tinotolerate nyo? At bakit tila kayo ay nakahanda na depensahan siya, protektahan siya kung umalma or lumaban sa kanya yung ginagawa niya ng ganyang bagay? Nakakasama po ng loob kung kayo ay mga bodyguard niya na provided ng gobyerno dahil kami pong taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. At sa tingin ko, kung yan man ay si Congressman Paulo Duterte nga at kayo ay mga nakatingin lamang, kami po ang nagpapasahod sa inyo at hindi po namin kayo pinapasahod para protektahan at itolerate ang mali. Hindi po ba mga kababayan? Mismong pinsan nila si Noel Duterte hindi sang-ayon sa ganyan at sinabi na mag-ingat po yung biktima at yung nag-provide ng video. Nakakatakot po mga kababayan. Bakit po ganyan na tila pinapakita talaga nila sa publiko na sila'y violente? At kung ano yung gusto nilang gawin, magagawa nila. Parang tila pinapakita nila na sila'y entitled. Si dating Pangulong Duterte, sinasabi niya meron siyang mga pinatumbang tao. Si VP Sara, nagbabanta, may hinire daw na assassin para ipatumba sila PBBM. Yung Hanilet, yung wife ni PRRD, ngayon, may binato ng cellphone. Si VP Sara may genome bag na sheriff. At ito, si Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Tapos si Kitty, narinig natin kung paano niya murahin yung mga polis nung inaaresto po si dating Pangulong Duterte. Bakit po sila ganito? Sinasadya ba nilang ipakita kung gaano sila katapang? Kasi kung tapang yan, sasabihin ko sa inyo, wala sa lugar yan. No? At pinapakita ba nila na dapat silang katakutan, na sila ang masusunod kung meron man silang gustong gawin sa'yo bilang ordinaryong Pilipino ka? Mga kababayan, nakakatakot po at nakakalungkot at the same time. Pero alam nyo mga kababayan kung ano ang mas nakakatakot at nakakalungkot at nakakaalarma. Ito po ay ang patuloy pa rin at mas lalong lumakas na suporta ng kanilang mga taga-suporta, ang mga DDS. Babasahin ko po sa inyo ang ilan sa mga naging komento ng mga DDS nung mapanood nila ang bidyong iyan na sinasabing video ni Congressman Pulong Duterte. Sabi, buti nga yang ganyan para walang mga abusado, Duterte pa rin. Ang sa akin lang, paano mo nasabing abusado? Hindi pa nga natin alam ngayon kung may ginawang mali yung tao or wala. At kung may ginawang mali, hindi yan ang tamang paraan para panagutin or parusahan yung tao. Ito pa, sabi ni JY, Duterte pa rin kahit pa may, itutumba sila sa harap ko mismo. Binago ko yung pangalan pero P-A-P-A-T-A-Y-I-N. Sabi niya, Duterte pa rin kahit pa may P-A-P-A-T-A-Y-I-N sila sa harap ko mismo. Sabi yan ni JB, kahit pa may itutumba sa harap mo, Duterte ka pa rin? Pambihira mga kababayan. Ito pa, sabi dito, ganyan kabangis mga Duterte, solid Duterte, sabi ni Mayor. Sabi ni Odd na nice one, dapat ganyan lang ginagawa sa mga bad peoples gaya sa mga comment dyan na puro naman fake account. Unang-una, hindi pa natin nalalaman kung bad yang ginaganyan ni Congressman Paulo Duterte. So, ayan mga kababayan, ang mga komento ng mga DDS, hindi po ba nakakaalarma? Imbis po na i-call out nila
parang tila ba sinusuportahan nila, hindi lang parang sinusuportahan, ina-admire, pinapalakpakan, at itinotolerate na gusto nilang gawin pa ng mga Duterte. Hindi po natin alam ang ginawa ng lalaking yun kung bakit siya ginagano ni Paulo Duterte. So, it's not fair. Hindi po pantay or patas na sabihin nyo na tama lang na ginawa yon ni Paulo dun sa lalaking yun. At again, kahit pa may ginawa pong masama, hindi po yan ang tamang paraan para parusahan. Kailangan litisin, patunayan sa korte, at saka parusahan. Yan po ang naging problema ng war on drugs. Tinolerate ng mga tao kaya may mga inosenteng nadamay. Na hindi naman talaga sigurado kung suspect talaga or mistaken identity or may ginawa talagang mali pero itinumba. Meron nga pong nagpanggap na nagpatay-patayan siya para lamang makaligtas. At nanalo po siya sa korte. Napatunayan niya na hindi po siya addict at hindi po siya gumagawa ng illegal. Yan po ang naging problema ng war on drugs. Marami pong nag-tolerate, sumuporta, pumalakpak. Kaya ang dami pong naging biktima ng EGK ng mga inosente at bata. Yan din po ang problema ng Pilipinas. May mga taong gaya nila, mga binasa kong comment, na nagtotolerate, sumusuporta sa mga politikong umaabuso sa kapangyarihan. Sila yung nagpaparamdam sa mga politiko. No? In this case, kaya Paulo Duterte sa mga Duterte, na tama yung ginagawa ng mga Duterte. Sila yung nagpaparamdam na sila ay ina-admire, pinapalakpakan, sinusuportahan, at pinaparamdam sa kanila na tama yung ginagawa nila, kaya ginagawa ng mga Duterte kung ano yung ginagawa nila. At yan po ang nakaka-alarma at nakakatakot. Nakakatakot na magkaroon po sila ng kapangyarihan sa mataas na posisyon ng ating gobyerno dahil kung sa ganyang posisyon ay abuso na sila. Well, sa bagay, nakita naman po natin ang pamamahala ni dating Pangulong Duterte. Kung paano nakita ng mga Pilipino na inabuso niya ang kanyang pagka-Pangulo. Kaya ngayon, umaharap po siya sa ICC, mga kababayan. Nakakatakot po na may mga tao na tinotolerate at sinusuporta ang ganyang gawain ng isang politiko na hindi po tama, illegal, no? Again, uulit-ulitin natin, kung may ginawang mali yung lalaki, no, ay dapat po siyang litisin, sampahan ng kaso. Hindi po ganyan na aambaan po siya ng kutsilyo, ihe-headbutt at gagawa ng pananakit, mga kababayan, no? Considering na mambabatas po si Congressman Pulong Duterte, dapat alam po niya ang tama. At ang tanong, ilang beses nang nangyari ito? May mga pangyayari ba na hindi nakuhanan ng camera or CCTV? Kaya napapaisip po tayo na may malaking posibilidad yung mga kinukwento ni Las Cañas at ni Matobato ay totoo, mga kababayan. Kayo po, ano pong masasabi nyo sa pangyayaring ito? No? At tanungin po natin ang sarili natin, ano kayang kakahinatnan nung kasong isinampa kaya Congressman Pulong Duterte? Sana yan ay ituloy, huwag magkaroon ng arigluhan or huwag magkaroon ng takutan dahil binasa ko naman po sa inyo yung sinabi ni Noel Duterte. No? Nakakatakot po kung ang isang politiko or pamilya ng politicians ay bibigyan ng kapangyarihan at susuportahan kung sila ay hindi marunong humawak ng kapangyarihan, kung sila ay irresponsable, hindi accountable, at feeling entitled. Aabuso po talaga. At ang bidyong iyan po ni Congressman Pulong Duterte, regardless of their justification or dahilan kung bakit niya ginawa yan po ay mali. Kahit pa gaano kalala or kamali ang kasalanang ginawa ng lalaking nakasombrelo. Ayon nga po sa pahayag ng lalaki, wala naman siyang ginawang mali, no? Kung makikita niyo po yung kumakalat sa social media na kanyang sinumpaang salaysay, yung kopya ng kanyang reklamo, basahin niyo po, no? So sa ngayon, hindi pa natin naririnig ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte, pero again, kahit pa anong sabihin niya at paliwanag diyan, mali pa rin yung ginawa niya. Ang tamang paraan kung may ginawang mali yung lalaki ay panagutin, iharap sa korte, i-hearing, litisin, patunayan na may ginawang mali, saka parusahan. Hindi yung ganyang pamamaraan. Ano pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Sana po yung makapag-komento kayo. Babasahin ko po isa-isa ang inyong komento. Gusto ko pong malaman ang inyong saloobin, no?
ito po'y talagang nakakatakot. Ilagay niyo po ang inyong komento sa comment section at sana po'y malike ng ating video. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.